Magandang araw po sa inyong lahat. Si Miss Jan po ulit ito at welcome po dito sa inyong paboritong channel. Mga kwento ni Miss J. Ngayon po ay isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan na for sure magpapakilig na naman sa ating lahat. Pero syempre, para kiligin naman kayo dyan, ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners dyan. Hi, Kailin Labar ng Saudi Arabia, Joanna Caballero ng San Jose, Batangas, Maria Fel Lawrence from Jacksonville, Florida, USA, Mercedes Sisi from Cambodia, Roveline Paharit ng Singapore at Sheen Rovic. And also to Christy Marie Batilier from Singapore, Rhoda Sikat from Paris, France, at saka kay Mary Tauring from Minnesota, USA. Wow, thank you so much po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Kaya naman wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang kwentong talaga namang for sure ay magbibigay kilig na naman sa ating lahat at magpapa-inspire ano. At eto nga po yung kwento ni Rihanna at Tyrian. Kaya naman kung kayo po ay handa na dyan, abaay, tumutok na. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng dalawang tao na ipinaghiwalay man ng tadhana sa loob ng isang dekada, hindi pa rin nauubos ang kandila ng nararamdaman nila para sa isa't isa. Ikaw yung isa sa mga bagong nurse dito? Mabuti naman at nadagdagan pa kami. Nahirapan kami last time ng mag-code orange. Wala talagang pahingahan si na Doc noon. Nakangiting bati ng isang nurse kay Rihanna. Nabalitaan ko nga rin yan. Mabutit nagawa nyo ng paraan kahit nakakaunti lang kayo. Nakausap mo na ba si Doc Russo? Nag-round siya kanina. Sa kanya ka sasama palagi para mag-guide ka niya dito sa ospital. Always be calm lang kapag kasama mo siya kasi ayaw niya ng kabado at saka nervyosa. Baka mapagalitan ka. Russo? Are you referring to Dr. Tyrian Russo? Oo, kilala mo na ba siya? Well, hindi na ako magugulat. Sikat siya kasi siya na nga yung highest sa NMAT noon. Nag-top 1 pa siya sa physician licensure exam. Alam kong kagusto-gusto naman talaga ang ugali niya. Pero girl, pigilan mo yung sarili mo ha. Ayaw ni Doc ng taong unprofessional. Inaakyat niya talaga sa itaas at sinisisante. Napabuntong hininga ang babae. Kagat niya ang labi at napailing na lang. Nurse, ano ulit yung pangalan mo? Beatrice, you can call me Nurse Bea na lang. At kung saan ka komportable, okay Nurse Bea. Na-assign kasi ako sa psychiatric ward. Hindi ba ako pwedeng mag-request na kahit na sa PICO or OR? Bakit naman? Ayaw mo bang makatrabaho si Doc? Pilit siyang napangiti. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang mag-explore ng ibang department. Last time kasi nasa psych ward din ako naka-assign. Natigilan siya sa pagsasalita nang pumasok ang dalawang doktor. Kaagad na bumati ang mga nurse. Maliban kay Rihanna na napukaw ang tingin sa isang lalaki. Dahil dito, napatingin ang lahat sa kanya. Kasama na rin ang pamilyar na binata. Hello nurse, ikaw yung bago dito. Masayang bati ng doktor na tingin niya ay ilang taon na ang tanda sa kanya. Hello po, Doc. Nurse Rihanna po. I'm Dr. Rodriguez. I tried requesting that you'll be assigned to me, kaso naunahan ako ni Doc Russo. Maybe next time. Hopefully, ayos lang din sa'yo. I'm perfectly fine working with you, Doc. Batiin mo naman yung bago natin, Doc. Siniko ni Dr. Rodriguez ang katabing doktor. Nagtama ang mata nila ng binata. Walang kahit na anong emosyon na makikita sa lalaki. I'm Dr. Tyrian Lucan Russo. You may call me Dr. Russo, but I preferred my co-workers address me as Doc Lucan. Dahan-dahang tumango ang babae. Nice to meet you po, Doc Lucan. I'm Nurse Rihanna. I hope we get along well. Rihanna, I feel like Nurse Muriel will roll in my tongue better. Huh? Second name mo ba yun, Nurse Rihanna? Paano nalaman ni Doc? Totoo. Nagkita na ba kayo before? Dugtong pa ni Dr. Rodriguez. Yes, of course not. Gulat na sigaw ni Rihanna dahil sa sinabi ni Tyrian. Nanlaki ang mga mata ng mga katrabaho nila.
Nanunuya siyang tinitigan ni Tyrion. Nurse Rihanna Muriel is my high school ex-girlfriend. I'm disclosing it because I don't want any future dramas or speculations about how we treat each other. Kaya naman natin itrato yung isa't isa bilang isang magkatrabaho, diba? Of course. That's all in the past now, Doc. At saka, matagal na rin naman na yun. We can strive professionally in this field. Maasahan mo ko. Mas lalong natahimik ang mga katrabaho nila. Si Nurse Bea naman ay halata sa muka na gusto siyang tadtarin ng mga tanong. Alright, I have to make rounds now. Nurse Rihanna Muriel, follow me. Hindi siya nito hinintay na sumagot at nauna nang lumabas. Oh my God! Ex mo si Doc? Paano? At bakit pinakawalan mo pa siya? Kaya naman pala ni-request ka niya eh. Ano naman kahayong balak ng lokong yun? Sumunod ka na sa labas, nurse. Mamaya mabadtrip pa yun lalo. Sige po, Dr. Rodriguez. Mauna na po ako. Malaki ang bias ni Tyrion kaya nahirapan si Rihanna na habulin ito. Tumigil ang binata sa tapat ng private room at mariin siyang tinignan. Do you love your work? Po? Oo naman po. Kung ganon, hindi ka pwedeng maging kampante palagi. You can't just walk like a princess in heels when your patient is still waiting for you. May experience ka na rin sa OR dati, diba? I guess your former employer didn't teach you enough. I'm sorry po, Doc. Nayakap niya ang chart at bahagyang napayuko. I won't accept your apologies. Lihim na napairap ang babae. Ano bang problema nito? Bakit ba pinag-iinitan niya ako kaagad? Hindi pa ba siya nakaka-move on sa nangyari dati? Grabe. Siya itong gusto na maging professional kami sa isa't isa. Pero siya din tong bugnutin. Bulong ni Rihanna sa isip. Hindi ako tumatanggap ng paumanhin. Dahil hindi rin ako tumatanggap ng pagkakamali, Nurse Rihanna. Walang lugar ang pagkakamali sa ospital na ito. If you can't properly do your job, then leave. You're not welcome here. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para hindi magkamali, Doc. Ibibigay ko po yung best ko sa lahat ng pagkakataon. Nginitian ni Rihanna ang binata. Tinanguan lang siya ni Tyrion at masungit na pumasok sa kwarto. Nag-make face na muna ang babae bago ito sinundan. Hello! Good morning, Lucy! Kumusta? How are you feeling now? Malambing na tanong pa ni Tyrion sa matandang pasyente na may demensya. Maayos na yung pakiramdam ko, Doc. Pwede na po ba akong umuwi? Miss ko na po kasi si Chuchu, yung aso po namin. Sagot nito. Talaga? May alaga kayong aso? Sure akong miss ka na rin ni Chuchu. Pero, sisiguraduhin na muna natin na maayos na ang kalagayan mo bago kita pauwiin sa inyo, okay? Sinigundahan ni Rihanna ng tanguyon. Nakita niya kasi sa chart na nagkaroon ng episode ang matanda kaya dinala sa ospital. Ngumuso ang matanda. Tila ba maiiyak na ito? Pero gusto ko nang umuwi ngayon, Dok. Ngumiti si Rihanna. Bahagya siyang yumuko upang pantayan ito. Hello, Lola Lucy. Ako si Nurse Rihanna mo. Papayagan ka naming umuwi bukas kapag naging maayos na yung resulta ng ilang test mo. Pero bago mangyari yun, kailangan mo munang sundin lahat ng sasabihin ni Doc. At kailangan mo rin inumin lahat ng mga gamot na ibibigay niya. Pero hindi naman po kasi masarap yung lasa noon, ate. Hindi na niya ito itinama. Inilapit ni Rihanna ang bibig sa tenga nito upang bumulong. May sasabihin ako sa yung sikreto. Pero atin-atin lang to, okay? Hindi talaga masarap yung mga gamot dito sa ospital. Kaya kapag nagkakasakit ako, iniinom ko na kaagad sila kapag sabi ni Doc para pauwiin niya ako kaagad. Kasi kapag hindi ko ginawa yun, mas lalo akong magtatagal dito. Tapos, mas pangit ang lasa ng mga ipapainom sa akin. Totoo ba yan, Ate Rihanna? Mariin siyang tumango. Kaya simula nang gumaling ako, hindi na ako uminom ng mapait na gamot. Kasi naging masunurin ako kay Doc. Dapat ikaw din. Okay po, Doc. Nasa na po ba yung iinumin kong gamot? Tagumpay na napangiti si Rihanna. Nagmamalaki siyang tumingin kay Tyrion na hindi niya namalayang kanina pa nakatitig. Parang hindi lang si Lucy yung napaamo mo, nurse. Nakangiting saad ng anak ni Lucy. Klinaro ni Tyrion ang lalamunan at ibinalik ang tingin sa pasyente. Tamang sinabi ng nurse Rihanna mo. Makakauwi ka kaagad kapag sumunod ka sa mga sinasabi ko, okay? Malaki ang ngiti ni Rihanna nang makalabas sila sa kwarto ni Lucy. Hindi na siya muling sinungitan ni Tyrion matapos noon. Tanghali na nang matapos sila.
Naabutan ni Rihanna si Tyrian sa cafeteria kasama mga kapwa doktor at nurses. Nurse Rihanna, tara dito, sa amin ka na sumabay. Pagtawag pa ni Beatrice. Nakatitig si Tyrian sa kanya hanggang sa tumapat siya sa table ng mga to. Goods naman na kayo ni Doc Lucan, no? Kahit na magsama kayo sa iisang table, wala namang mali siya. Nakangising tanong pa ni Dr. Rodriguez. Ayos lang naman po talaga sa akin. Wala na yun, matagal na. Kaagad na sagot niya. Lihim na sinamaan niya ng tingin si Tyrian. Ano ba kasing pumasok sa isip nito? At sinabi pa talaga sa mga katrabaho namin na ex-boyfriend ko siya. Pwede naman na itago na lang niya sa sarili niya. Mukhang kabaliktaran pa sa gusto niyang mangyari ang naging resulta. Bulong niya ulit sa sarili at inismira na to. Nurse Rihanna, hindi pa pala nakapagpakilala yung iba sa amin. I'm Nurse Josh. Sa OR naman ako naka-assign. Hi, I'm Nurse Gabby. Sa ER din ako, pero minsan sa OR. Nice to meet you all. Sana maging close ko kayong lahat. Sure na yan. Super close na nga kayo ng isa dito eh. 'Di ba, Doc Lucan? Pang-aasar pa ni Dr. Rodriguez. What do you mean, Doc? Naging magkatrabaho na ba kayo dati ni Doc Lucan, Nurse Rihanna? Gulat na tanong pa ni Josh. Napangiwi na lang ang dalaga. Sinipa niya sa ilalim ng lamesa si Tyrian. Tinaasan lang siya nito ng kilay. No, same school lang kaming pinasukan dati. Oo, mag-ex nga sila eh. Aray! Napatakip ng bibig si Dr. Rodriguez matapos mapasigaw. Tama na nga yan. Umorder na kayo ng pagkain niyo at kumain. Maikli lang yung oras para sa break time. Suway pa ni Tyrian. Tama, mamaya na natin sila asarin. Tara, Nurse Rihanna, kumuha na tayo ng pagkain. Lihim siyang nagpasalamat kay Beatrice nang hatakin siya nito paalis sa lamesa. Buong oras habang kumakain, ay iniiwasan ni Rihanna na mapatingin kay Tyrian, lalo na at kaharap niya lang ito. Nakinig lang siya sa usapan ng mga to. Ngunit paminsan-minsan ay tinatanong din siya tungkol sa mga bagay-bagay. Wala silang banana milk dito? Sayang. Bulong ni Rihanna kay Beatrice bago nagsimulang kumain. San ka ba umuuwi, Nurse Rihanna? May inuupahan akong apartment malapit sa Kaipian, Nurse Josh. Kakalipat ko lang doon last week. Kaipian? Malapit sa mall? Oo, alam mo kung saan yun? Nasa katabing subdivision lang ako. Anong oras yung out mo mamaya? Gusto mo isabay na kita? Lahat sila ay napatingin nang mabigat na ipinatong ni Tyrian ang baso sa lamesa. Inosente naman na napatingin si Tyrian sa kanila. Sorry. Hindi na kailangan, Nurse Josh. Kaya ko naman na kahit mag-isa. At saka baka maabala ka pa. Delikado na kasing umuwi lalo na kapag gabi na yung out mo. May sasakyan din ako. Hatid na lang kita. Asus-asus, mga pasaring mo, Nurse Josh. Binabakuran mo na kaagad itong si Nurse Rihanna. Tukso pa ni Beatrice. Kaya bang bakuran kung may bakod ng nakatayo noon pa man? Nakatawang pagsingit ni Dr. Rodriguez sabay tapik kay Tyrian. I'm done eating. Finish your food and go back to your stations after. Saad ni Tyrian at saka naglakad papalayo. Anong nangyari dun? Hayaan mo na si Doc, Nurse Rihanna. Minsan may topak lang yun. Nurse Beatrice is right. Minsan may topak. Pero ano naman kaya yung rason kung bakit tinopak yun? Anyways, I need to go back to my station. Finish your food, nurses. Makahulugang umiti si Dr. Rodriguez at iniwan sila. Ngunit hindi pa man nagtatagal, biglang bumalik si Tyrian at naglapag ng banana milk sa harap ni Rihanna. Walang banana milk sa kantin. Magdala ka ng sarili mo kung hindi mo talaga kayang kumain ng wala niyan. Anito't iniwan silang nakanganga sa mesa. Bumalik din kaagad sa trabaho si Rihanna pagkatapos. 10:00 na nang mag-out siya at nakasalubong pa niya si Tyrian. Magpapahatid ka kay Nurse Josh? Hindi, mamaya pa ata yung uwi niya. Kung uuwi na ba siya ngayon, edi sa kanya ka magpapahatid. Siguro, gusto ko ring makilala yung mga katrabaho ko eh. We don't encourage flirting with your coworkers, lalo na kapag nasa medical field. Excuse me, anong flirting? Makikipagkaibigan lang naman ako. Tell it to the cows. Anito't iniwan siya sa hallway. Ano bang problema ng lalaking yun? Parang lahat na lang ng gawin ko, ikinakagalit niya. Inis na bulong ni Rihanna. Natagalan ng babae na bumaba sa parking lot dahil sinika pa siya ni Beatrice saglit. Pagbaba niya sa parking lot, naramdaman niya ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Sa isang iglap, naisandal na siya nito sa pader at tinakpan ang bibig niya upang hindi makasigaw. Di ba't sinabi ko, hintayin mo lang ako? Bakit nandito ka sa ospital kasama yung ex mo? Mariing bulong ng lalaki. Nangilid na ang luha ni Rihanna. Pilit siyang kumawala, ngunit mas idiniin lang siya nito sa pader.
Hindi ka ba marunong makinig? Gusto mo ilagay ko sa hukay ang ex mo? Natulala na lamang si Rihanna nang biglang dumating si Tyrian. Hinatak nito ang lalaki at sunod-sunod na pinatama ang kamao sa mukha nito. Naging magulo na ang lahat. Pilit na hinahatak ni Rihanna si Tyrian nang makita ang baril na hawak ng binata. Hayaan mo na siyang umalis, please. Baka madamay ka pa, Tyrian. Tama na. Ayoko nang makita na magkasama kayo ulit, Rihanna. Sa susunod, hindi na ako magpipigil kapag nakita ko ulit yung lalaking yan. Sigaw nito at patakbong umalis nang dumating ang mga security. Napahilamos na lamang ng mukha si Rihanna at nanghihinang napaupo sa paa. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Let's go inside. I'll check you there. Sunod-sunod na saad ni Tyrian. Hindi na kailangan. Thank you. Sa susunod, huwag ka na lang makialam. Umaalis naman siya kapag nakakausap ko. You know him? Sino yun? Don't get yourself involved with my problems, Tyrian. Sige na, pumasok ka na sa loob. Uuwi na rin ako. Kinuha ni Rihanna ang bag niya na hindi niya namalayang nabitawan pala. Nanginginig pa rin ang katawan niya sa takot. Ngunit pilit niyang itinatago kay Tyrian. Let's go to the police station. Kailangan siyang ma-report. I also need to check you inside, Rihanna, para masigurado natin na hindi ka niya nasaktan. Inalis niya ang braso ni Tyrian matapos ang hawakan nito. Na-report ko na siya noon pa man. Maski ang mga pulis hindi siya makuha, ikaw pa kaya? Ayaw kitang idamay sa gulo ko kaya please lang, huwag ka nang makialam. Problema ko to, okay? Walang sapat na dahilan para i-involve mo yung sarili mo. What the F are you saying? Matapos kitang makita na nasa ganung sitwasyon, sasabihin mo na wala akong dahilan para tulungan ka. You were helpless earlier. Ni hindi ka nga makasigaw eh. Paano kapag hindi ako dumating? He could probably do something worse to you. Then what do you want me to do? Sinabi ko nang walang magagawa yung pulis, diba? What you did made everything worse. Ginalit mo lang siya, Tyrian. Hindi ko na alam kung anong gagawin niya sa susunod. Do you think I'm not scared? I am. Pero wala namang magagawa yun kasi walang makakatulong sa akin. Inilapit ni Tyrian ang sarili sa kanya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Sunod-sunod na nagtuluan ang luha ng babae. Who is he? Is he your ex? No, I don't know him. We'll talk once I bring you home. Let's go. Saan mo ko dadalhin? Iuuwi kita. Hindi ka pwedeng umuwi ng mag-isa simula ngayon. Perming saad ni Tyrian. No, Tyrian, mas lalo lang siyang magagalit sa ginagawa mo, so? Then he should face me. Nakita mo naman na may baril sa kanina, diba? Sa ginagawa mo, ipinapahamak mo lang yung sarili mo. I'm protecting you, Rihanna. Whether you like it or not, I'm already involved with this matter. Huwag nang matigas yung ulo, okay? Iuuwi kita para makapagpahinga ka na. Ang duty mo, tapos na. Hindi na siya nagprotesta nang ipasok siya ng binata sa sasakyan nito. Nayakap niya ang sarili at napapikit na lamang habang pilit na binubura sa isip ang nangyari kanina. Are you okay, Rihanna? I'm fine. Thank you ulit sa ginawa mo kanina. Don't thank me. I just did what's right. Sa bagay, kahit sinong babae na makita mong ganun, tutulungan mo naman eh. You really are a kind person, Tyrian. Napabuntong hininga si Rihanna. Ramdam niya pa rin ang panginginig ng kamay. Napadilat siya nang ibalot ni Tyrian ang palad sa kanyang kamao. Let me hold your hand until you calm down. Baka maaksidente naman tayo niyan, Tyrian. Shh, I'll slow down. Ayaw man aminin ni Rihanna, ngunit nakatulong ang init ng palad nito sa pagpapakalma sa kanya. Nang makarating sila sa apartment ay hinatid na siya nito papasok sa apartment. My uncle has a security firm. I'll contact him later para mag-add ng additional security measures sa apartment mo. Hindi na kailangan. May padlock yung mga pinto, Tyrian. Anong magagawa ng padlock na yan? Kapag giniba ng stalker mo yung pinto, Rihanna. Huwag ka nang magmatigas pa. This is for your own well-being. Fine. Pero saka na yung bayad kapag nakasahod na ako, ah. Naubos yung pera ko sa paglilipat. Nahihiya siyang nag-iwas ng tingin. It's all on me na. Can I go inside your room? I'll check if there's a window or hidden door there. Teka lang. Nagpapaalam ka pa lang. Bakit bigla-bigla kang papasok? Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng binata ang kanyang pajamas at underwear na maayos na nakalatag sa kama. Maging ang picture frame na nasa bedside table. Ang litrato nila na magkasama noon. Hindi niya rin naitago ang malaking teddy bear na nahiga sa kama. At ito ay galing pa sa binata noon. Sabi ko naman kasi, teka lang. Ganyan ka ba pumasok sa kwarto ng hindi sayo, ha? Tsaka lang magpapaalam kapag nasa loob ka na. Namumulang saad niya.
Kinolekta ni Rihanna ang mga underwear at itinago sa ilalim ng kumot. Ibinaba niya rin ang picture frame kung saan napako ang mata ni Tyrion. Why do you still have that? Ha? Ang alin? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Our photo was taken 10 years ago. Bakit may copy ka pa niyan? Siyempre, ang ganda ko dun sa picture. Ang pangit naman kung gugupitin kita. Baka ipa-chat GPT ko na lang para maganda yung outcome. Ipapatanggal kita para ako lang yung matira. Inismiran siya nito. Nagpapasalamat si Rihanna nang alisin nito ang tingin sa kanya at inilibot na ang tingin sa kwarto. Mag-isa ka lang sa apartment na to. You never invite someone to come over? Obviously, kakalipat ko pa lang. Wala nang iba pang umapak sa kwarto na to bukod sa landlord. Give me the name of your landlord. Para saan? Kailangan kong masigurado na hindi siya related sa stalker mo. Okay. Ibibigay ko yung pangalan at number sa'yo mamaya. Gusto mo ba ng maiinom? Ipagtitimpla kita sa labas. Bilang gante, hindi niya na ito hinintay pang sumagot at dinala na ang lalaki sa kusina. Kilala mo rin ba yung tenant sa tabi ng apartment na to? Wala pang nag-occupy nun. Really? How can you be so sure? Baka mamaya, pinapamahayan nyo ng kriminal. Totoo ba? Huwag mo nga akong takutin. Hindi kita tinatakot. I'm just giving you the possibilities. Hindi ko naman pipiliin ang lugar na to kung alam ko na hindi to safe. May garden sa baba at hindi sila nagpapapasok ng hindi kilalang tao sa building na to. Pero paano kapag kilala nila yung lalaki? Paano kapag nasa floor lang din ito nakatira yon? Eddie, happy neighbor. Aray! Napahawak siya sa noo ng pitikin ni Tyrion yun. Don't trust someone else. Sa ngayon, wala kang ibang kakampi kundi yung sarili mo. Not even your landlord or the guard outside. Napalabi ang babae. Ramdam niya ang pagiging mahina sa puntong ito. Ikaw, hindi ba kita mapagkakatiwalaan? It's your choice, Rihanna. Kung anong nararamdaman ng katawan mo sa akin, sundin mo. If you feel intimidated and threatened, then that's valid. But I want your cooperation para mahuli na yung stalker mo. Napatitig si Rihanna sa binata. Kung anong nararamdaman ng katawan ko, yun ang susundin ko. Wala akong maramdaman na kahit anong pangamba sa presensya niya. Simula nang dumating siya kanina, hindi ko na ulit mahagilap ang takot ko. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niya yon? Ano kayang gagawin niya kapag sinabi kong sa kanya lang ako nakakaramdam ng kaligtasan? Anong iniisip mo? Umiling ang babae matapos ang mahabang pag-iisip. Wala, umupo ka na muna sa sala. Ihahanda ko lang yung juice mo. No need, masyado na ring malalim yung gabi. You have to take a rest. Gusto mo ba na munang mag-leave na muna bukas? Ipapaalam kita. Wag na, unang araw ko palang a-absent na ako kaagad. Ang lakas ko naman. Your reason is valid, Rihanna. Kahit na, kaya ko naman eh. Are you sure? Pinilit niyang ngumiti ng malaki. Malakas pa ako sa kalabaw, no? Huwag mo nga ako masyadong binibaby. Baka masanay ako niyan. Charot, sige na, mauna ka na. Baka matagalan ka pa sa pag-uwi. Mag-iingat ka ha. Umalis kang walang galos sa apartment ko. Kailangan bukas sa ospital, maayos ka rin. Napabuntong hininga na lang ito at tumango. Hinatid niya ang binata sa pinto ng apartment. Lock all your doors and windows. If you need anything, just call me. Yung lumang number ko pa rin yung gamit ko. Okay, mag-text ka rin kapag nakauwi ka na. So you still have my old number? Taas kilay na tanong pa nito. Halos mahampas ni Rihanna ang kanyang sarili. Ano? May sinasabi ka pa ba? Wala na. Sige, bye. Mag-ingat ka pa uwi. Halos singalin si Rihanna nang isirado niya ang pinto at mapasandal siya. Leching yun? Hinuhuli niya ba ako? Akala ba niya patay na patay pa rin ako sa kanya hanggang ngayon? Nag-asikaso na si Rihanna sa sarili upang matulog. Nakahiga na siya sa kama at hinahatak na ng antok nang makarinig siya ng kalabog sa kabilang apartment. Nanlaki ang mata niya at mabilis na napa-sign of the cross. Diyos ko, what if totoo yung sinasabi ni Tyrion na baka pinamamahayan na ng kriminal ang kabilang apartment? Lord, ano pong gagawin ko? Walang naging sapat na tulog si Rihanna dahil sa taong nasa kabilang apartment. Maaga siyang nag-asikaso at paglabas ng apartment ay nakumpirma niyang may tao sa katabing unit. Bukas ang pinto nun at pinanood niya mula ulo hanggang paa ang paglabas ng lalaki doon. Tyrion? You're now awake. Nag-breakfast ka na ba? Casual na tanong pa nito. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nandyan ka? I'm looking for a unit na malapit sa ospital. Thankfully, sinabi ng landlord na wala pang nakakabili nito. That's why I grab it.
Why you look surprised? Sigurado ka na yan lang yung dahilan? Hindi mo ginagawa to para protektahan ako? Seryoso itong tumitig sa mata niya. Isa din yun sa mga rason, Rihanna. Tyrian, hindi mo na kailangan gawin to. Ang liit ng apartment na yan. Sigurado kasing laki lang yan ng banyo ng penthouse mo. You're right. But I don't need that huge place, Rihanna. Mas prefer ko pa rin yung malapit sa ospital. Napahilot na lamang siya ng batok. Takot na takot pa naman ako kagabi. Akala ko kung sino na yung nasa loob ng apartment na yan, ikaw lang pala. I'm sorry. Maingay ba ako? Bumigay yung upuan kagabi. I fell and almost hurt my back. Kailangan nang palitan yung ibang furniture sa loob. Totoo ba? Masakit? A bit. Matanda ka na kasi. Biro lang. May salon pas ako dito. Gusto mo? Hindi na kailangan. Bata pa yung katawan ko, Rihanna. Nakasimangot na saad nito na kinatawa na lamang niya. Hindi pumayag si Tyrian na mag-commute siya papunta sa ospital, kaya sinabay siya nito sa sasakyan. Pag-apak naman nila sa ospital ay otomatikong naging isang profesional na nurse at doktor na sila. Oh, bakit magkasabay kayo? Gulat na tanong ni Nurse Bea. Mahabang istorya. Kailangan na naming mag-rounds, Nurse Bea. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Mabilis niya itong nilampasan upang makatakas sa muling pagtatanong. Tumanggap na mga walk-in patient si Tyrian kaya mas dumami ang mga gawain nila. Dahilan para malipasan sila ng gutom. Minsan pakiramdam ko po, nurse, ang bilis-bilis ng pagtibok ng puso ko, lalo na kapag may nakikita akong isang tao. Salaysay ng pasyenteng si Angeline. Your heart races every time you see someone? Pag-uulit ni Rihanna. Opo, tapos parang may butterfly sa tiyan ko. Hindi ko maintindihan pero masarap naman sa pakiramdam. I see. The doctor will ask you more about that. Please take a seat first. Padating na si Doc. Tumango ang pasyente. Ang swerte mo kasi palagi mong nakakasama si Doc. Paano ba magtrabaho dito? Gusto ko nang mag-apply bilang tendera sa kantin o janitress para nakikita ko si Doc Pogi. Hindi nakasagot si Rihanna. Pilit ang ngiti niya dito hanggang sa dumating si Tyrian at sinabi niya ang mga impormasyon na nakuha. I want to know when did this start, Miss Angeline? Napatitig si Rihanna sa binata. Hindi niya maiwasang humanga sa angking kagwapuhan nito na lalong binagaya ng lab gown na suot. About 30 minutes, Doc, when I saw you outside this room. Okay, aside from that, do you feel any chest pain, anxiety, or discomfort? Just butterflies in my stomach, Doc. Ngumiti si Angeline at napahilot na lamang sa batok ang binata. Did you come here because you were attracted to me, Miss Angeline? Probably. It's cute, right? Won't you ask my number, Doc? Napanganga na lamang si Rihanna. Tumingin sa kanya si Tyrian at umiling. I won't do that, Miss Angeline. But I do need to explain that this is a medical consultation, and my role is to provide psychiatric care. If you don't actually have mental health concerns, I can't ethically continue an unnecessary evaluation. Fine, sinubukan ko lang naman yung luck ko today eh. Napabuntong hininga ang doktor. Pinanood nilang lumabas ng klinik ang babae. Sa susunod, maging maingat ka sa mga pasyenteng pumapasok dito. Nauubos yung oras natin sa mga ganung bagay. Her slot should be given to someone else who really needs it. Sorry po, Doc. I don't need your apologies, Nurse Rihanna. Napayuko na lamang siya. Let's go and take a break. 2:00 na, hindi ka pa nakakapag-lunch. Gusto mong kumain sa labas? Wag na, sa kantin na lang ako. Ikaw na lang yung kumain sa labas kung gusto mo. Fine, we're going to eat at the canteen. Umawang ang labi niya. Halos itago ni Rihanna ang mukha sa hiya dahil pinagtitinginan sila ng ibang mga katrabaho nang kumain silang dalawa sa kantina. Nasa na kasi sila, Nurse Bea? Baka mamaya kung ano pang isipin nila. At tayong dalawa lang ang kumakain dito, Doc. Let them think whatever they want. Kumain ka na lang. Mauubos pa yung oras mo sa pag-iisip ng mga sasabihin nila. Saan ka uuwi mamaya? Huwag mong sabihin na paninindigan mo talaga yung pagtira sa apartment na yun. Baka mamaya hindi na lang upuan yung bumigay doon. Baka pati kama mo pa. Wala naman akong gagawin na milagro sa kama para bumigay yun, Nurse Rihanna. Ano? Hindi yun yung ibig kong sabihin. Huwag kang nga magsalita ng ganyan, baka mamaya may makarinig pa sa'yo. When did you start caring about other people's opinion? Ngayon, kasi isang doktor lang naman yung kasama kong kumakain. So what? A doctor and a nurse can be good friends. Friends. Pwede namang with benefits kung gusto nila. Napalo niya ito sa sobrang gulat. Nanlalaki ang mga mata ni Rihanna nang ilibot niya ang paningin upang siguraduhin na walang nakarinig sa kanila. Sira ulo ka, baka matanggalan pa ako ng trabaho dahil sa'yo. Mahinang tumawa ang binata.
Kumalap yun ng singhap mula sa mga taong abala sa panunood sa kanila. Just eat your damn food. Wala akong gana, nakalimutan ko kasing dalhin yung banana milk. Alam na alam mo pa rin talaga yung favorite kong banana milk ha? Because that small drink either makes you cry or smile. Naiiyak ka na lang bigla kapag wala kang dala at tuwang-tuwa ka naman kapag nakakainom ka nun. Who would not remember those moments? Halos lahat ng suitor mo dati banana milk yung nireregalo sa'yo. Yeah, I miss my high school and college life. Ang dami kong suitor that time to the point na hindi ko na kailangan bumili kasi may 1 year supply na ako. Sininghalan siya ni Tyrion. Magsasalita ulit ang binata nang may tumabi sa kanya at maglagay ng 2 karton ng banana milk. Naalala ko kahapon na naghahanap ka ng banana milk. Napadaan ako sa convenience store kanina. And I thought of buying you these para mas maengganyo ka na magtrabaho, Nurse Rihanna. Nakangiting saad pa ni Nurse Josh. Wow! Kanina lang pinag-uusapan natin to. Thank you, Nurse Josh. Kinuha yun ni Rihanna at niyakap na parang bata. Nandito pala si Doc Tyrion. Close na kayo kaagad Sa bagay, magkakilala na pala kayo dati pa. Pero magkaibigan na lang kayo ngayon, 'di ba, Doc? Kaya pwede na. Biro pa ni Josh ngunit hindi man lang umiti ang masungit na doktor. Pilit na tumawa si Rihanna at sinipa ang lalaki sa ilalim ng table. Yes, magkaibigan na kami ngayon pero syempre, magkatrabaho naman kami kapag nasa loob ng ospital. We always keep our interaction professional. That's good to know. Narinig ko kasi yung ibang nurse na pinag-uusapan yung closeness nyo. Maybe you should avoid going out with the two of you only. Isama mo na ako palagi para hindi kayo mapagkamalan. Kinindatan siya ni Josh. Pilit na lamang siyang napangiti at tumingin kay Tyrion. Kasalukuyang masama ang tingin ng binata sa pagkain nito, na tila ba may ginawang masama sa lalaki ang pagkain. Nurse Josh, kumain ka na ba? Sabayan mo na kami ngayon. Hindi na. Patapos na rin yung break time ko Sa susunod na lang, Nurse Rihanna. Doc, una na ako. Do you like him? Nakakabigla naman yung mga tanong mo, Doc. Just answer me, Nurse Rihanna. Hindi naman ako ganun kabilis ma-fall. At saka mukha namang mabait si Nurse Josh. Ano naman sa'yo kung magustuhan ko siya? The boards do not encourage any romantic relationship with your co-workers. Bakit ba kasi nilalagyan mo kaagad ng mali siya ang mga ginagawa ni Nurse Josh? Thoughtful at mabait lang talaga siya. Tignan mo. Binilhan pa ako ng banana milk. Hoy, akin yan! Pinunood niyang ubusin ni Tyrion ang 2 karton ng banana milk. Halos maiyak pa siya ng simutin nito ang laman. Wala na, ubos na. Hindi mo man lang ako tinirhan. Kahit tig-isa lang tayo, napakasama mo. Halos sumpain niya ang binata sa paraan ng pagkakatingin niya dito. Finish your food. Kailangan na nating bumalik sa klinik. Ayoko na, nawalan na ako ng gana. Nurse Rihanna, hindi tama ang pagtira ng maraming pagkain, ubusin mo yan. Masama ang loob niya sa bawat pagsubo at paglunok ng pagkain. Halos mangilid ang luha niya habang sinisimot ang pagkain. Samantalang, halata naman kay Tyrion ang pagpipigil ng tawa. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila sa klinik. May kwarto doon na talagang ginawa para talaga kay Tyrion. Merong isang kama, fridge at desk. Pagbalik ay may bitbit na itong isang karton ng banana milk. Here, drink this. Kumuha ka na lang sa loob kapag gusto mo pa. Don't ask for my permission. Just get one whenever you want it. Bakit marami kang ganito? Nakasuot sa bulsa nito ang kamay nang sumandal si Tyrion sa desk. Paborito mo yan, diba? Oo, pero bakit may ganito ka? Wala lang, naisip ko lang na mag-stock ng marami. Masama ba yun? Natameme ang dalaga. Tumango na lamang siya upang matapos na ang usapan nila. Kinagabihan, kinailangan ng magstay ni Tyrion sa ospital ng mas matagal. If you want, ihahatid na muna kita pa uwi sa apartment mo. Babalik na lang ako sa ospital pagkatapos. Seryosong saad ni Tyrion sa kanya. Hindi na, mapapagod ka lang sa gagawin mo. Kaya ko na yung sarili ko, Doc. Mag-focus ka na lang sa mga gagawin dito sa ospital. Are you sure? What if your stalker attacks you again? Nakangiti niyang inilabas ang pepper spray. Subukan niya lang talaga. Bubulagin ko siya. That's not enough. Kailangan mo nang pumasok sa self-defense class sa susunod. I'll also teach you some basics soon and even how to use a gun. Marunong ka? My family obliged us to learn how to fight. Kailangan mo ring matutunan yon, Nurse Rihanna. Hindi mo naman ako kapamilya. Wala sa sariling bulong niya. Not yet. Bulong din ni Tyrion na tila pa imahinasyon niya lang na sinabi nito. Sige na, uuwi na ako. Mag-iingat ka mamaya pag uwi, okay? Bye-bye! Nakanguso si Rihanna nang lumabas siya ng klinik. Hindi na niya nakausap pa sina Beatrice dahil abala ang mga ito sa kanya-kanyang wards.
Nang makalabas si Rihanna ay ramdam niya ang matang nagmamatsyag sa kanya mula sa malayo. Ngunit kumpara kahapon, hindi na nayo ang balahibo niya sa takot. Ipinagpasalamat niya nang makauwi siyang ligtas. Nakadikit ang tenga ni Rihanna sa pader ng kanyang kwarto at naghihintay ng kahit na anong indikasyon na nakauwi na si Tyrion. Nang makarinig ng ingay ay tsaka lang siya nakahinga ng maluwag at nakatulog. Lumipas ang mga araw, dumating ang day off ni Rihanna na sinabayan naman ng kay Tyrion. Dito ka na muna sa apartment ko habang nag-install sila ng locks and security cameras sa loob. Medyo matatagalan kasi papalitan din nila ang pinto ng apartment mo. We have to ensure that there's no way your stalker can get inside your place. Mahabang litanya ni Tyrion habang nakatayo sa harap niya. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa nito, suot pa rin ang pink niyang pajamas. Sinubukan kong mag-follow up sa police station kahapon pagkagaling ko sa ospital. Wala pa rin silang lead kung nasan yung lalaki. Pakiramdam ko wala na siya sa lugar na to, Tyrion. Natakot na siguro pagkatapos mong suntok-suntukin. That man has no fear, Rihanna. Hindi ka pwedeng magpakampante. Nandyan lang siya nagtatago at naghihintay ng oras para umatake. Pinaglaruan niya ang mga daliri. Pero hindi ko alam. Pakiramdam ko nababaliw na ako. Why? Did you see something? Pagkatapos nung nangyari sa ospital, pakiramdam ko may bago na naman na sumusunod sa akin. Hindi lang isa. Marami sila. Meron sa tapat ng ospital, sa grocery kung saan ako namimili pati sa labas ng apartment. Minsan nakikita ko na sila, Tyrion. Don't worry about them. They are my uncle's men. Umawang ang labi niya sa lalaki. Tauhan niyo yun? Bakit? Bakit nila ako sinusundan palagi? They are here to protect you, Rihanna. Alam kong hindi ka papayag na magkaroon ng bodyguards. That's why I asked them to guard you from a distance. Though they failed to keep their presence a secret. Huwag kang magalit sa kanila. Ginawa lang naman nila yung trabaho nila. I'm not mad at them. Tama lang na gawin nilang trabaho nila. Once they let your life be at risk, then that's the time they will face my rage. Bakit mo kasi ginagawa to, Tyrion? Nung una, lumipat ka sa katabing unit ko. Afford mo na kumuha ng mas maayos at desenteng lugar. Pero mas pinili mo na lumipat sa mumurahing lugar na to. Then now you hired someone to protect me. Bakit mo ginagawa lahat ng to? I personally know you. I would protect anyone I care about once I know they're in a dangerous situation. Dahan-dahang napatango ang babae. Pilit siyang ngumiti at ang mata niya ay napako sa paa nito. You're so kind, Tyrion. After all what happened in the past, ang bait-bait mo pa rin sa akin. As much as I want us to talk about the past, I want to know every single detail about your stalker, Rihanna. Tell me everything about him. Kailan siya nagsimulang magpakita sa'yo, saan, at kung ano mga bagay na ibinigay at pinakita niya sa'yo noon. Nakagat ni Rihanna ang kanyang labi. Tumitig siya sa binata. Sinabi ko nang ayaw kitang madamay sa gulo na to, diba? Rihanna, wala ka nang magagawa. Whether you like it or not, I'm already involved in your situation. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa'yo. Nothing bad will happen to me. You know my family. Walang magtatangkang sakta ng isa sa amin. Nangilid ang luha ng dalaga. Lumuhod si Tyrion sa harap niya at hinawakan ng kanyang kamay. Look at me, Rihanna Miriel. I'm still the guy who's in love with you 10 years ago. I'm still the guy you can entrust your whole life with. Ako pa rin to, baby. Don't be scared to tell me everything. Nanginig ang kamay na hinaplos niya ang pisngi nito. Ang swerte at malas ko naman. Ang swerte ko dahil nakilala ko yung taong tulad mo. At ang malas ko kasi pinakawalan pa kita. Malalim ang pagpapakawala ni Rihanna ng buntong hininga. Humigpit ang hawak ni Tyrion sa kabilang kamay niya. High school ako nang makatanggap ng mga misteryosong sulat. Nung una, akala ko nagagaling pa yun sa mga suitors ko. Pero hindi tumigil yung mga sulat na natatanggap ko. Kahit na alam na ng buong school na boyfriend na kita. Laman ng mga sulat ang lahat ng tungkol sa akin. Alam niya kung saang school ako pumasok nung elementary, ang dati naming bahay sa probinsya. Pati ang pangalan ng mga alaga kong pusa dati. It started when we were still together. Bakit di mo sinabi sa akin? Hindi ko sinabi sa'yo kasi hindi ko pa naman siniseryoso ang sulat nun. May isang beses na nakita mo yung isa. Nagselos ka. Akala mo nun pumapayag pa rin ako na magpaligaw kahit na tayo na. That's when our relationship started falling apart. Mas lalong dumami yung sulat at mga gamit na natatanggap ko. Hanggang sa puno na yun ng pagbabanta. May mga litrato na sinusundan ka pa uwi ng bahay, Tyrion. Natakot ako kasi ang sabi niya, hindi siya magdadalawang isip na patayin ka kapag hindi ako nakipaghiwalay sa'yo.
That's why you broke up with me, huh? Hindi mo man lang sinubukang sabihin sa akin ang lahat para matulungan kita. You chose to break my heart. You clearly don't trust me at that time. Sunod-sunod na nagtuluan ang mga luha ng babae. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko noong mga oras na yun. Hindi lang ikaw yung pinagbabantaan niya na sasaktan. Lahat kayo ng mga kaibigan ko. Naalala mo si Trisha? Yung kaibigan ko na nahulog sa third floor kasi nagpakamatay daw. Tyrian, siya yung may gawa nun. Natatakot ako na baka ikaw na yung sumunod. Kaya sinabi ko kina mama na magpapalipat ako ng eskwelahan. Kasi baka hindi ko kayanin kapag isa pa sa inyong madamay. Rihanna, I'm sorry. I didn't know you were carrying that much burden. Kaya ako palipat-lipat ng lugar kasi sinusubukan kong tumakas sa kanya. Yung huling ospital na pinagtrabahuan ko. May lalaki na nanligaw sa akin. Pagkatapos naming lumabas bigla na lamang siyang nasagasaan ng sasakyan. Tyrian, natatakot ako na baka ikaw yung sumunod. Kaya please, hayaan mo na lang ako. Hindi niya ako sasaktan. Sigurado ako doon. Pero kayo, hindi ko kayo kayang protektahan sa kanya. Shh. I'm here, baby. I'm sorry. I'm sorry if I wasn't there to protect you. Pinapangako ko na hindi na siya ulit makakalapit sa'yo. Kung kailangan kong suyurin yung buong Pilipinas, gagawin ko. Mahanap ko lang ang lalaking yun. I swear, I would make his life a hell while I'm still breathing. Ako at ang pamilya kong bahala na iganti ka sa kanya, Rihanna Miriela. Litong-lito siya sa mga sinasabi ng lalaki. Sinubukan niyang ibuka ang bibig ngunit hindi niya mahanap ang boses sa dami ng emosyong nararamdaman. Stay here for today. Bukas ka na bumalik ng apartment mo, please. Natagpuan na lamang ni Rihanna ang sarili na sumasang-ayon dito. Inilabas ni Tyrian ang lahat ng matatamis na pagkain, kabilang na doon ang banana milk. Pakiramdam ko, manana ba ako dito sa ginagawa mo? That's good. Ang laki ng ibinagsak ng katawan mo simula nung huli kitang nakita. Sagot nito at tumabi pa sa kanya. Ang braso nito ay nakaakbay sa kanyang likod. Saan mo ba ako huling nakita? Nung high school pa yung huling pagkikita natin, diba? Nope. I saw you in the hospital before. Kung saan ka huling nagtrabaho. Talaga? Bakit di mo ko nilapitan? Pinaningkitan siya nito ng mata. Bakit naman kita lalapitan? Do I have any reason to talk to you? Mangungumusta lang, ganun. Kung nakita kita nun, baka kinausap na kita para i-refer ako sa ospital nyo. Kahit hindi ko naman gawin yon, kinaya mo pa rin makapasok. Kasi magaling ako, hindi ko kailangan ng referral. Kinindatan niya ito. Natawa na lamang ang binata. That's true. You work hard for everything you have right now, Rihanna. Don't forget that I've always been your number one fan. And I'm very proud of you. Talaga? Hindi sina mama? I'm sure proud din sila sa'yo. Anyways, alam ba nilang nangyayari sa'yo ngayon? Hindi. Ayoko nang idamay sila sa gulo ko, Tyrian. Please, huwag mong sasabihin sa kanilang nangyayari sa akin. Dadagdag lang ako sa problema nila eh. Ayoko na maging isang pabigat. You were never a burden. Hinaplos ni Tyrian ang buhok niya. Inismeran niya lang ito at nilantakan ng isang tub ng ice cream. Why are you looking at me like that? Wala lang. Pakiramdam ko nagiging ibang tao ka kapag nasa labas ng ospital. Ang sungit-sungit mo kapag nasa trabaho tayo. That's just being professional. Why? Nasasaktan ba kita sa mga sinasabi ko? Hindi naman. Minsan nakakainis lang. You have to learn how to deal with my behavior, Rihanna. Hindi porket mahal kita, makakaligtas ka na sa kung paano ko itrato yung mga nurses sa ospital. I don't want them gossiping how I treated you differently. Mahal? Hinihingal na saad niya matapos mabilaukan sa ice cream. Prenteng kinuha ni Tyrian ang kutsara mula sa kamay niya at kinain yung ice cream. Sinabi ko na kanina, hindi mo ba narinig? Ano, hindi pa ba tapos yung paggawa ng apartment ko? Hindi pa. Dumito ka na muna. Nakagat na lamang niya ang labi at natulala sa kaliwang pader. Hindi ba pwedeng doon na lang ako habang nagagawa sila? Gusto ko rin kasing ipagluto sila ng merienda. Mas mabuting dito ka na muna dahil hindi sila makakagalaw ng maayos doon kapag may ibang tao. I also ordered some food for them. Huwag ka nang mag-abala. Kinuha ni Tyrian ang kamay niya at pinaglaruan yun. Maya-maya'y naramdaman niyang dinala nito yon sa labi nito upang patakan ng halik. Tyrian, why? Namumula ka? Naiinitan ka ba? You want me to adjust the aircon? Hindi. Bakit kasi bigla ka na lamang nang hahalik ng kamay? Kunwaring masungit na anya. Napangiti na lamang si Tyrian at mas nilapit pa ang katawan sa kanya. Anong gagawin mo? I want to kiss you. Dito? Gusto mo sa kwarto na lang? Hindi no. Bumungis-ngis ang binata.
We can do it there. Don't be shy. Duwang alin? The kiss, Rihanna. Nangangawit na ako. I really want to kiss you now. Isa lang ah. It depends kung mabitin ako. Okay. Wala sa sariling pumikit siya at inabangan ang paghalik nito. Narinig pa niya ang pagtunog ng pagngiti nito bago niya naramdaman ang labi ng lalaki sa kanya. Mabilis na naging emosyonal si Rihanna dahil sa bawat paggalaw ng labi nito, bumalik ang mga alaala nila nung sila pa. I think kailangan mo nang bantayan yung anak mo, Primo. Baka mamaya bumubuo na pala ng pamilya sa maliit na apartment nito. Hindi natin alam. Saad ng isang baritonong boses. Naitulak ni Rihanna si Tyrian palayo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang 5 lalaki sa pinto. Tito Dante, Dad, what are you doing here? Mabilis na lumapit si Tyrian sa mga ito. Akala ko ba may tinutulungan ka lang na isang kaibigan? Bakit parang may binabahay ka na, Tyrian? Pang-aasar ng pinsan nitong si Lincoln. Kaya naman pala ayaw magpabisita. May babae na palang binabahay. Segunda ni Duke, kapatid nito. Tyrian Lucan, please explain to us kung anong nakita namin. Hindi mo sinabing may babae ka palang kasama sa apartment na to. May halong istrikto na boses ni Primo. Dad, she's Rihanna Miriel. Siya yung tinutukoy ko noon. I seek for Tito Dante's help para madagdagan yung security measures ng unit niya. Para na rin mahanap yung lalaki na palaging umaaligid sa kanya. She's also my nurse. Nurse sa ospital o sa bahay? Daddy! Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Ipakilala mo naman sa akin, mukhang nahihiya na. Come here, baby. Malambing na tawag nito. Halos nangamati siya sa hiya. Dahan-dahan na lumapit si Rihanna at pilit ang ngiting hinarap ang mga to. Hello po. Good morning, mga sir. I'm Rihanna Miriel po. She looks familiar, sabi ni Lincoln habang nakatitig sa kanya. Naging schoolmate ka ba namin nun? Parang nakita na kita dati ah. Napakagat na lamang siya sa labi nang manlaki ang mga mata ng magkapatid. Ikaw yung iniyakan ni Tyrian noon, sabi na eh, kaya pala pamilyar ka. Di ba ikaw yung ex niya? Sigaw pa ni Lincoln. Oh, I remember it clearly. Isang linggong absent si Tyrian pagkatapos niyong mag-break. Tumangutangong saad pa ni Primo. Seriously, we're gonna talk now about how I got broken-hearted during my high school years? Matunog nang umisi si Dante at tinapik siya sa balikat. Only a few women can make Russo cry. Congratulations. Hindi po kayo galit? Why would we get mad? Mga bata pa kayo nun. Tignan nyo rin yung mga kinalabasan na paghihiwalay nyo. Naging successful at maayos yung buhay nyo. Whatever happens in the past stays in the past. Dalhin nyo na lang yung natutunan nyo at matuto sa pagkakamali. Napangiti si Rihanna. Ramdam niya ang kamay ni Tyrian na ngayon ay nasa bewang na niya. Umupo ang pamilya Russo sa sofa at inumpisahan ng siyasatin ang tungkol sa kanyang stalker. Naroon si Lincoln Sky upang maging abogado niya at si Dante naman ang mamamahala sa paghuli sa stalker. Pagkatapos ng mahabang araw ay hinatid na siya ni Tyrian sa kanyang apartment. Magkita na lang tayo bukas bago pumasok sa trabaho. Ihahatid mo ko ulit? Yeah. And if ever that I have to stay at the hospital longer, you can contact one of your bodyguards to drive you home. Nagdagdag na si Tito Dante ng tauhan para masigurado yung kaligtasan mo. Nagpadala rin siya ng babantay sa pamilya mo habang hinahanap namin kung saan yung kuta ng taong yun. I have a gut feeling that we would be able to catch him soon. Lahat na ng galamay ni Tito gumagalaw. We just have to wait and see what will happen next. Hindi ko alam kung paano mababayaran ng pamilya mo sa lahat ng tulong na binibigay niyo sa akin. We only accept one form of payment, Rihanna. Inilapit ito ang mukha sa kanya. Ano naman yun? Marry me. Ano? Pakasalan mo ako at magkakaroon ka ng lifetime security. Di ba sobrang practical nun? Lalong umawang ang labi niya at napalo ito. Bakit naman ganyan? Hindi ba pwedeng kunin mo na lang yung sahod ko? I don't need your money, baby. I need you to come back to me. Mabilis nitong pinatakan ng halik ang labi niya. Akmang sasabunutan niya ito ngunit mabilis na tumakbo ang lalaki. Papasok sa apartment nito. Malakas ang loob nitong iwan siya sa hallway dahil may 2 bodyguard na nakabantay sa pinto niya. May saltik din sa utak yung boss niyo, no? Kasal-kasal? Hindi pa nga nanliligaw. Tinitigan lang siya ng mga ito na tila ba nawawala na siya sa sarili. Pumasok na siya sa apartment at kumuha ng mga tinapay at juice upang ipamigay sa mga bantay niya. Kinabukasan, naging abala sila sa ospital. Nalipasan na rin sila ng gutom ni Tyrian.
Halos madaling araw na rin silang nakauwi dahil kinailangan ng presensya nila sa ibang station. Pagbukas ni Rihanna ng apartment ay nagsimula ng tumaas ang balahibo niya. Dahan-dahan ang paggalaw niya sa loob. Dumiretso siya sa kwarto at napatili nang makakita ng sticky note sa pader kung saan nakasulat ang ilang pagbabanta. Mabilis niyang kinuha ang teddy bear at picture frame nila ni Tyrian bago nagsisigaw palabas. Nakasalubong niya ang naalarmang mukha ng mga tauhan ngunit dumiretso siya sa apartment ni Tyrian. What happened? Where's your bodyguard? Sunod-sunod na tanong ng binata. Nakapasok sa Tyrian. Sa kwarto ko, doon siya nag-iwan ng mga notes. Kinaya niyang makapasok. Naiiyak na sumbong niya. Shh, stay here. I'll check if he's still here. Pumasok sa kwarto si Tyrian. Pagbalik ay may dala na itong baril. Anong gagawin mo dyan? Huwag kang lalabas ng kwarto ko. Hintayin mo lang akong bumalik. I'll check if there's any trace of him left at the apartment. Hindi ka na pwedeng bumalik doon, Rihanna. Tatawagan ko rin si Tito Dante para matawagan niyo yung contacts niya at magkaroon ng checkpoint. Sa ganun, hindi na makakalabas sa lugar na tong taong yun. Mabilis siya nitong hinalikan sa noo at lumabas. Yakap ni Rihanna ang teddy bear habang nakahiga sa kama si Tyrian. Hindi niya maiwasang maluha nang masilayan ng isa pang picture frame sa bedside table ni Tyrian. Nilalaman nun ang litrato nilang dalawa. Tinabi niya rin doon ang frames na galing sa kwarto niya. Mabuti naman at nakabalik ka na, Tyrian. Anong balita? Nahanap niyo ba siya? Ilang minuto pa lang siyang nakakaalis sa building na to nang makarating tayo. Sa ngayon, nakasarado na yung ilang kalsada para hindi na siya makaalis sa area. May checkpoint kada kalsada para masigurado na hindi siya makakalusot. I'm sorry. Pakiramdam ko nagiging pabigat na ako sa inyo. Puro problema na lang yung binibigay ko. Napahilamos na lamang siya sa kanyang mukha. Don't say that, baby. Hindi ka pabigat. Lahat kami ginagawa ang lahat para maprotektahan ka kasi mahal ka namin. You're now part of my family. And you shouldn't see this as a form of debt. Once you become a Russo, you will understand what I'm trying to say. Pagpapaintindi pa nito, niyakap siya ng lalaki at paulit-ulit na hinalikan sa ulo. Hindi siya hinayaang umuwi ni Tyrian sa gabing yon. Magkayakap silang nahiga sa kama ng lalaki matapos maglinis ng sarili. Imbis na mga importanteng dokumento, inuna mo po talagang isama yung teddy bear at picture frame, ha? Was it because of adrenaline? Nakangising saad ni Tyrian habang nakabalot siya sa braso nito. Hindi ko rin alam sa sarili kung bakit mas inuna ko silang kunin. Nadala lang ako ng emosyon. But next time, prioritize yourself. Ikaw pa rin yung pinakamahalaga sa mga bagay na yan, Rihanna. I wouldn't be able to look at those things kapag napahama ka ng dahil lang sa inuna mo silang kuhanin. Mahalaga sila sa akin, Tyrian. Mga regalo mo sa akin yun eh. I'm glad that you still keep them after everything what happened. Sa kanila ako kumukuha ng lakas sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob, Tyrian. Sa tuwing pakiramdam ko wala na akong pag-asa, inaakap ko lang si Luken, ang teddy bear ko. Pagkatapos nun malakas na ako ulit. Parang wala lang nangyari. Mas lalong humigpit ang yakap ni Tyrian sa kanya. Isinubsob naman ni Rihanna ang muka sa dibdib nito. I love you. Hindi mo ako kailangang sagutin ulit. Hindi kita mamadaliin, Rihanna. Gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman ko para sa'yo. The years have passed and I'm still in love with the girl I've met. Someone who loves banana milk so much that it makes her cry whenever she can't drink one. I hope na mahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal na meron ka sa inumin na yun, baby. Don't compare yourself to my favorite drink, Tyrian. I can live without drinking one, but I will spend my lifetime regretting if I wasted another chance to be with you. Mahal na mahal din kita, Tyrian. At hindi ko alam kung anong magiging buhay na meron ako kung hindi tayo muling nagkita. May pagkakapareho naman ako sa banana milk mo, baby. What is it? You can also drink my milk. Ano? Bastos! Ipinagpapalo niya ito ngunit tila ba nakikiliti lang si Tyrian. Sa isang iglap, siya na ang nasa ilalim nito at halos mamatay sa kakatawa habang kinikiliti siya ng binata. Late na silang makatulog. Ipinaalam ni Tyrian ang pag-absent nila sa ospital upang asikasuhin ang paghuli sa stalker niya. Palubog na ang araw nang makatanggap sila ng tawag na hawak ng pamilya ni Tyrian ang lalaki. Gusto mo siyang puntahan? Tanong pa ni Tyrian nang makitang malalim ang iniisip niya. Pwede? Yes, pero hindi ko hahayaang puntahan mo siya ng mag-isa. I will come with you. Hindi ka naman niya masasaktan ulit, diba? Puno ng tauhan ni Daddy ang warehouse kung nasan siya. He could never hurt us.
Magkahawak kamay silang pumunta sa warehouse. Naabutan nila doon ang magkakapatid na Russo. Pinalilibutan ang lalaking yon habang nakatali sa upuan. Kailangan na natin siyang isurrender sa mga pulis mamaya. Bilisan niyo lang yung pagkausap sa kanya. My men will stay here to watch you. Saad ni Dante at tinanguan siya. John Carlo Espinosa. That's his name, Rihanna. Saad ni Tyrion. Nagising ang binata. Kaagad na dumako sa kanya ang matulis nitong mata. Magkasama na naman kayong dalawa. Binalaan na kita, diba? Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na hintayin mo lang ako at magbabalik ako. Pero anong ginawa mo? Nakipagrelasyon ka sa Russo na yan. Dahil sa ginawa mo nadamay pa yung mga kaibigan mo. Sigaw pa ni Carlo. Hindi kita maintindihan. Hindi kita kilala, Giancarlo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi mo ako kilala. Hindi mo ako maalala. O pinili mo lang talaga akong kalimutan dahil sa lalaking yan. Magkaibigan tayo noon, Rihanna. Nangako ka na hindi ka magkakagusto sa ibang lalaki. At ako yung pakakasalan mo. Anong? Nanlaki ang mata niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa binata. Ako si Kaloy, Rihanna. Ang batang kalaro mo noon. Sobrang close natin ng mga bata pa tayo. Na pati mga magulang natin. Sigurado nang tayo yung magkakatuluyan. Pero anong ginawa mo? Umalis lang kayo sa Bulacan. Nakipagrelasyon ka na sa ibang lalaki. Sinira mo ang pangako mo sa akin nang dahil lang sa lalaking yan. That promise was made when I was 6 years old, Kaloy. Pareho pa tayong bata. Pareho nating hindi pa alam yung mga bagay-bagay sa mundo. How could you hold on to that promise? Dahil wala na akong ibang babae na nagustuhan bukod sa iyo, Rihanna. At magkamatayan man, hindi ko hahayaan na mapunta ka sa lalaking yan. Mas mabuting mamatay na lang tayong dalawa kesa mapunta ka sa Russo na yan. Inilagay siya ni Tyrion sa likod nang magsimulang magwala si Kaloy. Magkakamatayan din tayong dalawa. Bago mo makuha sa akin si Rihanna. She's mine even from the start. Hindi ko hahayaan na dumapo pa ulit yung kamay mo sa kanya. O kahit masilayan mula sa malayo. You will pay for this, Giancarlo. Hindi alam ni Rihanna ang mararamdaman nang iuwi siya ni Tyrion sa penthouse nito. Yakap lang niya ang teddy bear habang malayo ang tingin mula sa balcony. Dinala na sa custody ng mga pulis si Giancarlo. Isasalang siya sa psychiatric evaluation para malaman kung may serious mental disorder siya. Tito Dante will just update us about everything after. Niyakap siya nito mula sa likod. Sa tingin mo, may sapat na dahilan si Kaloy para magalit sa akin? Kasi hindi ako tumupad sa pangako ko sa kanya noon. Actually, hindi ko na halos maalala ang lahat ng detalye. Ang alam ko lang ay may kapitbahay ang pamilya namin noon sa Bulacan. Kaya kami naging magkalaro. I was just a kid back then. It's not your fault that he turns out that way, Rihanna. Pareho lang kayong bata nun. Parehas wala sa hustong gulang para mag-decide para sa mga ganoong bagay. You're not responsible for his actions. He's already an adult who can make judgments whether his actions are right and wrong. Ang psychiatric evaluation na niya ang magdedetermine kung nasa tamang pag-iisip ba siya nang gawin niya ang lahat ng krimen. Sinusubukan kong hanapin ang awa ko sa kanya, pero hindi ko makapasa akin, Tyrion. Ilang taon akong namuhay sa takot dahil sa kanya. Ilang kaibigan ang kailangan kong i-give up para lang maprotektahan sila. At nagawa rin kitang pakawalan dahil sa takot na baka saktan ka rin niya. Para akong binunutan ng tinik sa dibdib na wala lahat ng pangamba ko. At kauna-unahang beses gusto kong lumabas kasama ka. Gusto kong makipagkaibigan sa mga katrabaho natin. Gusto kong ipagmalaki sa lahat ang mga taong importante sa buhay ko. Humigpit ang pagkakayakap ni Tyrion sa kanya. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg at paulit-ulit siyang hinalikan doon. Then we'll do that together. Kakain tayo sa labas araw-araw. Isasama natin yung mga katrabaho natin. At ipagmamalaki natin ang isa't isa. Hindi mo na kailangang mamuhay pa sa takot, Rihanna. I will always be here to protect you. No, not only me, but including my family. They will always be here to watch you over. Mahal na mahal ka namin. Lubos na nanibago si Rihanna sa buhay na meron siya ngayon. Malaya na siyang nakakalabas ng walang takot at nagagawa na niyang bisitahin ang pamilya sa probinsya ng madalas. Unang beses ay sinama niya si Tyrion pag-uwi at tinanggap kaagad nito ang kanyang magulang. Sumunod naman ay dinala siya ng binata sa mansyon ng mga Russo kung saan niya nakilala ang malaking pamilya nito. Alam mo, akala ko hindi na magkakaroon ng girlfriend si Tyrion. Wala na kasing inatupag yan noon kundi mga libro niya at med school.
Mabuti na lang dumating ka sa buhay niya, Rihanna. At least sigurado na kami na may plano pala na magkaroon ng pamilya yan. Nakangiting saad ni Ilyana habang nasa pagkainan sila. Her cousin is right. Sob-sob sa pag-aaral ang anak ko to the point na minsan nakakalimutan niya ng kumain. Kung hindi lang sinabi ni Primo na may girlfriend na si Tyrion, baka nagpadala na ako ng isa pang kasambahay sa kanya. Palagi kasing napapabayaan yung sarili. Mabuti din at isa kang nurse, Rihanna. Magiging kampante na ako na nasa tamang tao si Tyrion. Sambit ng ina nito. Pero tita, hindi mo ba nakikilala si Rihanna? Pumunta na po siya dito nung high school kami. Dinala siya dati ni Tyrion. Shut up, Lincoln Sky. Kaagad na saad ni Tyrion. Talaga ba? Medyo pamilyar siya sa akin pero hindi ko maalala ang sinasabi mo, Lincoln. Oh my God! Saad pa ni Ilyana. Ngumisi ang matatandang Ruso. Napahilamos na lamang sa mukha si Tyrion habang nakatingin sa kanya na tila ba nang hihingi ng tulong. Ex siya ni Tyrion, right? Pagsingit ni Ariel. Sabi ni, parang familiar talaga. Siya yung first heartbreak ni Tyrion. Malakas na saad ni Cairo. Yup, naalala ko noon 1 linggo siyang hindi pumasok kaya galit na galit talaga si Tito Primo. Segunda ni Theron. Oh, ikaw pala yun. Nice one, Rihanna. That was so memorable. Nakatawang saad ni Andrews at nakipag-appear pa sa kanya. Quiet, kids. Don't bully your cousin. Suway pa ni Dante. Gusto ko rin pong humingi ng tawad personally dahil nasaktan ko po yung anak niyo noon. Tito, tita, I'm sorry po. Wala na sa amin yon, iha. Mga bata pa kayo that time at sigurado naman ako na meron kayong napulot na aral sa mga nangyari dati. Basta piliin yung mahalin at intindihin ng isa't isa palagi, okay? Kasi wala na akong nakikitang ibang babae na nababagay sa anak ko, Rihanna. Ikaw lang. Halos maluha siya nang marinig ang sinabi nito. Hindi naman mapigilan ni Tyrion na mapangiti at halikan ng babae sa ulo. I love you, baby. I love you too. More than anything else, Tyrion. Ikinatuwa ng lahat, maging na mga katrabaho nila sa ospital, nang gawin nilang opisyal sa publiko ang kanilang relasyon. Alam naman nila ang mga limitasyon lalo na kapag nasa loob ng ospital at hindi nila hinayaang makaapekto yon sa kanilang pagtatrabaho. Lumipas ang mga taon, mas lalong naging successful ang dalawa sa kanilang mga propesyon. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat at eto ang kanilang kasal. Hindi ako makapaniwala na kayo ni Doc yung magkakatuluyan. Parang nung umpisa ayaw mo pa talagang pumunta sa kanya. Tapos ngayon magpapakasal na kayo. I'm so happy for you, Rihanna. Finally, matutupad yun ng dalawa mga pangarap nyo ng magkasama. Ang dami nyong pinagdaanan bago mapunta dito. Wala rin akong kaalam-alam na may mabigat ka palang pinagdadaanan. Mabuti na lang at nasa kulungan ng Kaloy na yun at pinagbabayaran lahat ng kahayupan niya. Sorry kung binanggit ko pa siya sa special day mo. Hindi ko lang maiwasan na balikan lahat ng pinagdaanan niyo ni Doc bago kayo makarating dito. Naiiyak na saad ni Nurse Bea habang nasa hotel room sila. Don't make me cry please, masisira yung makeup ko. Actually, may mas nauna nang umiyak kesa sa atin. Hindi kayang umattend ni Nurse Josh kasi hindi pa rin siya makapag-move on sa ganda mo. Pero alam kong masaya din naman siya para sa'yo, Nurse Rihanna. Makakahanap din siya ng babaeng tatapatan yung pagmamahal niya, Nurse Bea. Malay mo, baka nasa paligid lang niya. Masyado niya kasing finokus yung sarili niya sa akin. Hindi niya alam na may ibang babae pala na para sa kanya. Tama ba ako, Nurse Bea? Totoo. Pero pwede bang first name basis na muna tayo ngayon? Wala kasi tayo sa ospital. Pwede bang Rihanna na muna yung itawag ko sa'yo? Total ako naman yung maid of honor mo. Of course, you're also my best friend, Bea. Emosyonal na napatingin sa kanya ang babae. Natawa na lang siya ng tila bata itong yumakap sa kanya. Daig ko pa yung mama mo sa pag-iyak. Sige na, iiwan na muna kita sa kanila. Ire-reserve ko na yung luha ko para maganda yung pag-iyak ko sa video mamaya. Natawa na lang sila sa isa't isa. Sumunod na nakipag-usap kay Rihanna ay ang pamilya niya. Hindi niya malaman kung paanong pipigilan ang pag-iyak para lang hindi masira ang makeup niya. Dumating ang oras ng paglalakad niya sa altar at doon hindi niya na napigilan ang sariling emosyon. Maging si Tyrion ay paulit-ulit na naluluha. Bubulong ito sa kalagitnaan ng seremonyas kung gaano kamahal ang babae at nanakaw ng halik sa kanyang kamay. Ang bilis ng panahon, parang kahapon lang tayong kinasal. Ngayon madadagdagan na ng 2 miyembro ang pamilya natin. Ano kayang magiging reaksyon nila kapag nakita nilang 2 yung baby na iluluhal ko, mahal ko? Malambing na saad ni Rihanna habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan.
Sigurado ako na nakatunog na sina daddy. Hindi normal para sa kanila ang laki ng tiyan mo, baby. But we will just surprise them once the babies are out. Lumuhod si Tyrion sa ibaba ng kama upang patakan ng halik ang tiyan niya. Anong gusto mong ipangalan natin sa mga anak natin, Tyrion? May naisip na akong pangalan para sa babae. Bagay na bagay sa kanya kasi nakuha ko yun sa pangalan nating dalawa. What is it, baby? Rayleigh Thalia. Isn't it beautiful? Napakaganda. Bagay na bagay sa pangalan ng panganay nating lalaki. Anong ipapangalan natin sa lalaki natin, baby? Rory Tayden. Rayleigh Thalia Russo and Rory Tayden Russo. What a beautiful names, baby. They will be the third generation Russo. Nakangiting saad pa ni Tyrion. Nagkatinginan silang dalawa at tila ba may ideyang dumaloy sa kanilang mata na tanging sila lang ang nakakaalam. Pareha silang napangiti ng malaki at ipinagpasalamat ang buhay na tinatamasa sa kasalukuyan. Ang pagmamahal sa isang tao ay nasusubok sa mga pagsubok, maging sa distansya at taon ng pagkakalayo. Ngunit hindi lamang ito isang hamon para kina Rhaena at Tyrion. Isa itong hamon na kapupulutan ng aral at magpapanatag sa pagmamahal na meron ang dalawang taong itinadhana sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rhaena at Tyrion. Naway kayo po'y kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.